How about for Seth and Francine? Kasi si Maya kanina, so ang tatay pala ni Maya, congressman. Yes. So, mataas ang, malaki ang backer, malaki ang kalaban mo. Seth. Kay tatay ko si Roldan. Hindi, Kanya-kanya sa akin, kay Enzo, siguro ang aabangan nila sa book to, sa season 2 is yung mas lalalim na o mas makikita na ang kwento ng magkamang si Enzo at si Roldan. Okay. Kung at ang kwento rin ng ni Enzo, yun yung parang ngayon yung nilulook forward ko eh. Yung paano ko haharapin yung tatay ko. Hindi ko kasi alam sa season 1, hindi ko alam kung ano ang trabaho ng tatay ko dito. Paano ko haharapin? Pag nalaman ko na yun. At may dagdag pa na alam niya, alam ni Samuel, alam ni Arisa, tapos ako hindi ko alam. So yun yung maabangan kung paano si Enzo kay Arisa, Samuel, kay Roldan, sa lahat ng mga nakakaalam. Yun. And yung sa kay Arisa at Enzo naman, tingin ko dapat abangan din talaga nila eh. May mangyayari isang crisis na... Crisis. na may isang crisis na mangyayari doon na malala. Na sa tingin namin. Kanina ko lang din nalaman, kaya si Kuya Jay nagsabi sa akin. So, yun. Tama na daw, baka ano pa, mas-spoil pa. Siguro pwede ko i-ano lang is matagal ko ng at the same time kasi nagre-research din ako about scamming and how big this industry is and napakalaki talaga. It's all over the world but grabe dito sa Asia. So there's something may mangyayari medyo malaking pangyayari na kailangan namin magsama Enzo, yung character ni Seth, sa isang adventure. Kasama ko yan sa book 2. So abangan din na po yan. Wow, adventure pa lang yung sinabi mong word, parang napaiman. Ang dami ko pang gusto sabihin, pero nakatingin sa akin ng writer, so pag-uusapan pa lang namin. So out of the country, ganon? Hula lang naman. Something like that. But again, it's exciting, but it's real life, ha? It's real life. Like, ilang documentaries ang pinanood ka, sinendo sa kanila. May napanood kasi akong docu na gano'n, na nagsascam, tapos akala mo yung bangko nasa Pilipinas, pero nasa ibang bansa pala. Diba may gano'n? Yeah. Yun ba yun? Yun ang Mala-mala. Mala-mala. Chin. Sorry po. For Arisa, mas mapapalapit siya sa danger. Papatayin daw po ako sa stone. Gusto na ako paligwak ni Direk. First day pa lang. Hindi, alam ni Direk. Ano po ba? Parang hindi ko alam yung mga alternative words para hindi ko po ma-spoil kasi kanina ko lang din po nalaman yung mga mangyayari. So parang kanina lang na-present sa inyo, ano yung, okay, kaya. Yung mangyayari kay Arisa, Enzo at siyempre sa kapatid ko kay Kuya, and even kay Kim, kay Tita Lolita. Siguro yun ang po din talaga yung masasabi ko kasi parang malapit nang lumabas sa bibig ko yung magiging story ng Baka mas-spoil season 2. pa. But yun ang po, mas mapapalapit siya sa disgrasya talaga. At yung kwento nila ni Enzo, malapit na rin. Baka madulas ka pa. JC, ikaw naman, yung character mo. There will be so much explosiveness on my part. Magsispread tayo ng mga kawalangyaan. Grabe! Kasi yung si Jacob kasi punong-puno na siya ng ng insecurity. Lahat ng mga, well, in a nutshell, lahat ng mga pinapangarap niya sa buhay kasi simple lang naman. Gusto niyang marating kung ano yung narating ng kuya niya. And then yung kuya ko naman, si Kuya Joko, gusto niya rin marating kung ano yung narating ng boss niya. So, as simple as that. But as per Jacob, that is my life. Lumaki siya sa orphanage, wala naman siyang ibang hinangad kundi magkaroon ng magandang buhay. At nagkaroon na siya ng magandang buhay, naghahanap pa siya ng something more.
And then, from that world, naging sobrang insecure siya kay Samuel. Kasi si Samuel, pumasok sa territory namin. And then, yung boss namin, ipinagkatiwala sa kanya yung dapat ipinagkakatiwala sa amin. And that is my life. Yung kukunin ni Samuel sa akin. And then, To add pa, in addition to that, meron relationship before si Samuel tsaka si Attorney Lea. So that will add up to the conflict talaga that will make me angry talaga and mad. So rest assured that towards the end of this book, I'll spread chaos. will I play the villain? Yeah, so Okay. much. Like Laro no? nalalaro ko talaga, and together with the creatives and our directors, parang tinutulungan talaga nila kami ni Kuya Joko yung characters namin, and si Gerald, tinutulungan niya kami na i-mold talaga itong mga characters na to na para maging bad. And then in fact, there are so many scenes na sinabi sa amin ni Gerald na he needs to see that, he needs to add those scenes para, alam mo yun, ma-magnify talaga yung evilness ng magkapatid. And which we truly appreciate kay Gerald. Kasi nga parang kung wala yung mga pinitch niya yun na mga scenes, hindi magiging buo yung characters namin. Magkukulang din talaga ng mga antagonist. Alam mo yun, kaya with those scenes na solidify talaga na kami talaga yung mga papatay at magsispread ng kasamaan dito sa show na to. Alright. Jessie, Yes. ikaw naman. Makikinig ako kay Tracy. I know! Very good ka dun. Season 2. Season 2. Sa lahat ng nanonood ng show namin, alam naman natin na ang weakness ni Agnes ay si Johnny. So, I'm very happy na as we go along the way, nagkakaroon ng revisions, and like what I said kanina, maganda nga na tinikan kasi mas Nasusundan niya yung, napupulsuhan niya yung Nagano eh, audience. ng show. Yeah. And huwag po kayo mag-alala, this time lalaban na si Agnes. So yun yung maaabangan nila na yung feistiness na yung pag-fierce niya lalabas na talaga. Parang si Lotot din eh, yung nanay mo, Jer. Yes. Pagiging ano na raw siya sa season 2, palaban na raw. I really appreciate it kasi kahit sila Terrell, parang for them, even for our creatives, important din sa kanila yung strong female characters. Tama. And it's actually really relevant now. Now we really want to be, current and relevant na sa panahon ngayon, hindi na din talaga, lalaban na din talaga mga babae. So, natutuwa ako na nabibigyan ng ganung chance si Agnes, si Lea, si Shin dito. So, I'm really grateful na sa book 2, mas lalabas yung kung sino talaga si Agnes. So, pag in-drop yan, ito na talaga siya. Samuel. Yeah, tsaka siguro sa kay Agnes, kay Jessie, siguro sa book 2, isa sa mga dapat abangan niya. Meron akong nag-direct sa kanya na isang fight scene na dito lang sa labas, nung isang araw lang yun. Yeah, dito lang sa labas. Umuulan pa. But very, when ako, ang goal ko, gumagawa tayo ng fight scene, not just para, the sake of doing the fight scene and wow, kaya kong makipagsundukan sa isang daang lalaki. There's always that journey, yung emotion, and how did I get into the situation, and ba't nadama yung mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko. So, it's more of that, kung may sense yung sinasabi ko. Kasi I just don't want it to just, ang dali lang makipagbarilan ang dali lang gumawa ng fight scene, ang dali lang talaga. But what is the emotion behind it? Ano yung journey behind it, diba? To make the fight scene even more interesting. So, si Jessie, she had a very beautiful, ganda ng fight scene niya sa labas. Inedit ko kagabi. Hindi ko na, just to say na the first take, gumamit kami ng double, pero pag pinunod yun, hindi na ginamit yung double at all dun sa kinedit. Kasi there was no, sinabi ko nga, I don't know, nakarinig kayo na nagdidirect ako. Sabi ko, hindi na kayo na mag-double, kaya ni Jessie. And I think, Passion ka na dito. yeah, on the day itself, natutunan mo, or tinuro sa'yo, so, Right yeah. before the scene. Oh, right And before I'm the really scene. having fun. Kasi Yeah, yung yeah. sinasabi ko nung first book,
Okay, combat, gun, what? Combat, Fighting yeah, talaga. combat, And combat. I've never really done this before. Yeah, So, nakakatuwa na strong female character. Nice. Actually, the both of them, the both of their characters, kung napansin mo, very strong. Kasi very strong din yung mga male, and even sila, diba? Very strong yung characters. And going back in JC, pag pinanood niyo po yung 1 versus 100, it's a spectacle talaga. It's, wow, parang... Sinimulan nila eh. Nakita Yeah, ko yung yeah. ano, Pwede ko ba ikwento na parang... Clip, I saw the clip. Nakita nila sa akin yung clip. Nakita naman sa teaser na parang sina Tito Pip, sina Jago na pupos na Yes. if I will survive. And I think umabot sa yung post na 100 million if I will survive or not. So I pitched, after ko nagawa, I pitched another spectacle scene na kaming dalawa naman. Because 1 versus 200. Yeah. Ang pangako po sa audience, sa mga viewers natin is there will be a lot more. Even sa amin ni Johnny, PRP, there will be a lot more sa season 2. Okay, last question na lang. Ang bottom line ng lahat ng to, we've heard the path na tatahakin ng characters nyo. Will the money be returned? That's the question. Kasi for any scam, any victim, yun naman yung tanong nila eh. Mababalik ba sa amin yung 365 billion na kinuha na tatay mo? That's a very good question. And that's a question na hindi pa namin masasagot. Masasagot lang sa... So wala pa yung kanina sa shinare sa inyo? Kailangan yung tapusin secret. No, kailangan yung Walang ma-post eh. closure dito. Pero sa ngayon, pinapalabas naman is munti-munti, kumukupit ako doon at binibigay ko po sa mga community na nasa sila. But the question is, yung journey ni Samuel is not just to get back yung pera na scam is to demolish the whole scamming industry nila Roldan, nila Jacob. So that's why ako nalagay sa ganung sitwasyon. Very ambitious dream. Very ambitious, and it's a very dangerous vision. That's That's true. why I need people na, mga mahal ko sa buhay, mga supporters ko, mga friends ko, even Agnes. To destroy the conglomerate. Kasi nga, it's a team. Just like ours said, it's a team. So, ganun. Kaya hindi ako naniniwalang book to lang to eh. Kanina sabi niya eh, second half. I doubt it. Baka pwedeng 2/3. Ang book quarter. 3 love story nila. Yung book Sabi mo 3. yan, Kuya Jen. Pero alam mo, if mag-book 3 talaga, there's a lot of things na hindi pa namin nare-reveal. Exactly. Pwede namin paanakin and pwede Yeah. namin palaguin ang story. Yeah. May love scam na ba kayo dito? Meron na. Okay. And that was something na sinuggest ko rin talaga kasi that's something that's the number one. Yung number one Exactly. scam na nangyayari is the love Oo. scam. I think pinalabas na, may konting patikim. May human trafficking na kami, which is another one, that's a big thing. And sana people will also be inspired through this kasi we are one of the countries na maraming human trafficking and connected. Anyways. But ano pa mga scam? Yeah, marami. Right. Even mga small, yung mga small E-wallets. e-wallets. Yeah. May na-love scam na ba sa inyo? In real life ha? Naloko sa pag-ibig. Sa naman ko. Para may laman yung tanong mo eh. Ano ba talaga? Hindi naman. Si Agnes na loves ka. Mali pala yung Filipino translation. Hindi pala naloko sa pag-ibig. Hindi pala. Okay, please invite everybody because after this, we're gonna be touring the press na to the different areas ng locations and then magkakaroon ng mga junket interviews. Jack, ikaw na lang, in behalf of the whole cast. Yeah, on behalf of the whole cast, from the whole team, from the producers, from JRB Production, sa amin po lahat. Una marami pong salamat. Thank you for all the support. Maniwala po kayo, ramdam na ramdam namin. Minsan pag nag-mall show kami, ramdam na ramdam po namin yung support nyo. And number one sa I1, ayun, nag-react si PJ. But it makes us more inspired para pagbutihan palalo. And itong season 2, I promise you guys, kung 100% binigay namin lahat.
150 to 200% ibibigay namin sa Pugtun. And I promise you guys that. Maraming salamat at marami pang dapat papangan sa Pugtun. At maraming salamat sa inyo sa pagdalo sa amin. There you have it, the cast of Sins of the Father. Let's have a photo again, please, sa center. Okay, ma'am. Okay.